Magandang araw mga kapatid. Ako nga pala si Ate Elma. Araw na naman ng linggo at araw ng ating Sunday School. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil kahit tayo ay nasa pandemic, tayo pa rin ay nag-aaral sa pamamagitan ng online. At ito ay pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin. Tayo po ay yumuko at damhin ang presensya ng Panginoon. Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po at nagkatipon-tipon po kami muli sa pamamagitan ng virtual na pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat po sa mga biyayang binibigay niyo po sa amin sa bawat oras, sa bawat araw. Panginoon, nawa po ay patawarin niyo kami sa aming mga kasalanang ginawa at nagawa. Panginoon, iligtas niyo po kami, patuloy niyo po kaming iligtas at proteksyonan laban sa COVID-19. Panginoon, kayo na po ang bahala sa amin. Ang lahat po ng ito ay hinihiling ko po sa pangalan ni Jesus, na aming Kristo, na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon naman po, ay pakinggan natin ang awitin na Down in My Heart. Ayan, 'di ba nakakatuwang awitin, napakasiglang awitin. Tayo ay naging masaya sa awitin na Down in My Heart. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya ay nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, Ano karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sumagot si Jesus, Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? at sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus. Hindi
namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa paghahari ng Diyos kaysa inyo. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae. Nakita niyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Sa ating nabasa at narinig mula sa Mateo Kabanata 21, talata 23 hanggang 32. Pumasok sa templo si Jesus at nagturo doon. Tinanong siya ng mga punong pari at mga pinuno ng bayan kung ano ang karapatan niyang gumawa ng mga bagay na yon at sino ang nagbigay ng karapatan sa kanya na gawin ang mga bagay na yon. Hindi sumagot si Jesus at sila naman ang tinanong ni Jesus. Kayo naman ang tatanungin ko, kanino nagmula ang karapatan ni Juan Bautista na magbautismo? Dahil alam naman nila na si Juan Bautista ang naghanda ng Israel sa pagdating ng Mesiyas at nagbautismo para sa paglilinis ng kalooban bilang paghahanda sa daan ng katarungan. Ngunit hindi pa rin sila naniniwala sa Diyos. Hindi pa rin nila pinaniwalaan kahit nakita na nila ang epekto ng mga ginawa ni Juan Bautista. Ano nga ba ang karapatan ni Jesus? Karapatan niya na tayo ay iligtas. Karapatan ni Jesus na tayo ay bigyan ng buhay. Na nakita naman natin kung paano nagpagaling si Jesus sa mga salita sa aklat ng Biblia. At dahil hindi naniniwala ang mga Pariseo, idinuktong ni Jesus ang talinhaga ng 2 anak. Ang unang anak, ang panganay na anak ay inutusan ng kanyang ama na gumawa sa ubasan. Subalit sagot nito, ayoko. Pero sumunod pa rin siya sa kanyang ama. Ang bunso ay inutusan din ng kanyang ama, sumagot ng oo, pero hindi naman niya ginawa ito. Kung tayo ang makakarinig ng utos mula sa Panginoon, ng boses mula sa Panginoon, tayo ba ay susunod? Kung sasabihin ng Diyos na talikdan mo ang mga kasalanan mo, ito ba ay pakikinggan lang natin at hindi natin gagawin? Ang dapat po, ang sinasabi ng Panginoon, tayo ay sumunod sa kanyang utos, sa kanyang mga sinasabi. Kung sasabihin ng Diyos na talikdan na ang inyong mga kasalanan, pakinggan natin ito at sundin natin na tayo po ay tumalikod na sa ating mga kasalanan. Gawin natin ang mga utos ng Panginoon, ng Diyos. Dahil sa mga, alam naman natin na kapag tayo ay naniniwala at nananampalataya, nagmamahal sa Panginoon, at ito ay ang pagsunod, na ipapakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon kapag sumusunod tayo sa kanyang mga utos. At kapag tayo ay sumunod sa kanyang utos, ano man ang hingin natin sa Panginoon ay ibinibigay niya. Salamat po. Ito po ang aking, at sundan naman po natin ng memory verse. Para sa ating namang memory verse, sabay-sabay nating sambitin at sauluhin ang
Mateo, Kabanata 21, Talata 22. Anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Ulitin po natin, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Mula sa Mateo, Kabanata 21, Talata 22. At andito naman po si kapatid na Lorna para sa pangwakas na panalangin. Nananalig po ako sa inyo at sumasampalataya. Gabayan mo po kami lahat. Itulog mo, Panginoon, na mawala na po ang pandemya, Panginoon. Kayo na po ang bahala. Tulungan po kami sa langit sandan. Panginoon, nawa po ay makasama-sama kami ulit sa pagsamba sa iyo. Yahweh, Yahweh. Kayo po ang aming pag-asa. Sa inyo po po nananalig at sumasampalataya. Samahan mo po ang mga batang to sa kanilang pag-school, Bible study. Kayo na po ang bahala. Inihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Salamat. Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-28 linggo ng ating pong pagsabahay. At sa linggong ito, atin pong ipinagdiriwang ang ika-17 linggo pagkatapos ng Pentecostes. At gayon din, ito ay natatanging linggo sa buwang ito. Dahil ngayon ay ang linggo ng edukasyong Kristiyana para sa buwan ng Setyembre. Kaya naman mga kapatid, sa diwang ito, ating patuloy na damhin ang presensya ng ating Diyos at tayo ay maggulay-gulay at ng ating pagninilay ng ating mga puso at isipan. Halina mga kapatid, tayo'y makinig sa turo ng Diyos. Ating dinggin at ulinigin ang salita ng biyaya mula sa ating Diyos. Sama-sama nating isa-isay sa mga susunod na salinlahi ang mga gawa ng Diyos sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyan na lubhang kahanga-hanga. Damhin natin ang presensya ng Diyos na narito sa ating piling. Inaanyayahan po nating tumayo ang mayroong mga kakayahan at atin pong awitin ang mga awit ng pagpupuri. Langit ang nadarama at kordero'y putungan, himno bilang 34. Tayo po ay umawit sa ating Diyos nung may kasiglahan ng ating ipahayag na sa piling ng ating Diyos ay langit ang ating nadarama. Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag
Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala lang sa'yo'y maihahampi, ang awit mo'y iyong hingin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala lang sa'yo'y maihahampi, ang awit mo'y iyong hingin. Minsan pa! Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala nang sa'yo'y maihahampi, ang awit mo'y iyong hingin. Langit ang nagdarama! Langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aming nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Ngayon'y tutungan sa kanyang lugtukan, pakinggan ang kalangitan sa tugtog inalay. Isiniwangin ba'y at siya'y papurihan, ang ay walang kapantay, magpakailanman. Dahil at damay ni Kristo ay masdan, ang mga sugat niyang tagay, naging karangalan. Hindi matitigan ng mga anghel man, iwanan ang kaligtasan, pag-ibig ang tanan. Amen. Inaanyayahan po natin na manatili sa pagkakatayo ang mayroong mga kakayahan para sa ating pagbasa ng litanya ng pagdiriwang ng Linggo ng Edukasyong Kristiyana. Ang Diyos ay patuloy sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga hinirang. Nagtuturo siya sa pamamagitan ng mga taong pinili niya na pagkalooban ng kaloob ng pagtuturo, pamamahayag at pangunguna. Inilaan ng Diyos ang karunungang ito upang ang edukasyong Kristiyana ay patuloy na lumaganap sa ating buhay na sasalamin sa ating pamumuhay na nakasalig sa kanyang dakilang kalooban para sa buong sangnilikha. Kami pangunahan mo, O Diyos, sa aming paggampan sa nais mo sa larangan ng edukasyong Kristiyana. Layunin ng edukasyong Kristiyana na magsaayos ng mga programang pang-edukasyon na tutugon, magpapatibay at magpapatatag at lalo't higit ang magpapalago sa pananampalataya at paglilingkod ng buong kapatiran. O Diyos ng pag-ibig, samahan mo po kami na magampanan namin ito ng may pag-ibig. Layunin din ng edukasyong Kristiyana na magplano ng programa ng pagsasanay sa pagpapahusay ng kakayahan ng kapatiran at ng mga manggagawa ng ating iglesia. O Diyos ng kahabagan, samahan mo po kami na lumago sa aming pananampalataya at paglilingkod. Layunin din ng edukasyong Kristiyana na maglunsad ng mga konsultasyon
seminar, talakayan na may kinalaman sa pananampalataya, pagsaksi at paglilingkod ng ating iglesia. O Diyos na ulo ng iglesia, gabayan at samahan mo kami sa mga hakbanging ito. Sa iyo ang lahat ng pagpupuri. Tayo pong lahat ay magsiyukod at dumako sa ating panalangin ng pagpupuri. Pinupurit pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po na kami ay muli mong pinagsama-sama upang ganapin ang aming pagsambahay. Ikaw nawa ang maglinis sa puso ng bawat isa at ikaw ang magpaintindi sa amin ng mensahe na aming maririnig mamaya. Tunay na kay buti-buti mo, Panginoon, dahil sa kabila ng pandemya na nararanasan ng aming mundo ngayon ay hindi kami nahahawa ng kahit na anumang sakit. Ang iyong pagpapala ay patuloy na aming nararamdaman, kaya naman kami ay patuloy na magpupuri sa iyo. At ito lamang ang aming panalangin ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong awitin ang tugong awit, Patnugot ko ay si Jesus, himno bilang 138. Magandang umaga po mga kapatid. Sa araw na ito, ating binabati ang bawat isa na sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Ating pong batiin ang ating mga kasamahan sa tahanan na sumainyo ang kapayapaan ng ating Diyos. Sumayin ang kapayapaan ng ating Diyos. Muli po mga kapatid, ating binabati ang bawat isa na ating mga kapatiran na kaisa natin sa ating pagsambahay sa umagang ito. Sumainyo kapayapaan ng ating Diyos at kamusta po sa bawat isa. Gayon din po mga kapatid, atin pong pinababatid sa bawat isa. Kung mayroon po tayong mga kapatiran na hindi natin nababati sa bawat linggo, mangyari po na inyo po akong i-message sa aking Facebook Messenger, JJ, para po sa mga kaarawan at pangalan ng ating mga kapatid at maisama natin sa lingguhang pagbati ng mga sumapit sa kaarawan at anibersaryo. Sa ganitong diwa po ating batiin ang ating mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan at anibersaryo sa lumipas na linggo at sa darating na linggong ito. Atin pong batiin sina kapatid na Roland Esperida, September 25, Sean Aldrin Reyes, September 27, Abraham Joshua Rodriguez, September 27, at Kyle Reyes, October 3. Gayun din po ang mga anibersaryo ni na kapatid na Arnel at Nida Pitogo, September 19, at kapatid Leandro at Ofelia De Jesus, September 27. Atin po silang masiglang awitan ng maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang, Diyos ang siyang magpala ng mahabang buhay. Happy birthday po, maligayang kaarawan, gayon din sa iba pa nating mga kapatid na sumapit sa kanilang kaarawan at anibersaryo. Muli po mga kapatid, atin pong pinaalalahanan ng bawat isa sa kanila pong mga record ng bawat sambahayan para po sa ating handog na awit sa panahon ng ating 7th year Thanksgiving at kasabay ang ating 20th year church anniversary sa darating na linggo. Mangyari pong ito ay ipaabot lamang o ipadala sa Facebook Messenger o kaya naman ay sa email ng iueemus2000@gmail.com.
Ang ating po magiging tagapagsalita sa natatanging linggong iyon ng ating pagdiriwang ay ang ating Pangulo ng Iglesia Unida Ecumenical, si Predicador Justice Raul V. Victorino. Subalit mga kapatid, bago dumating ang October 4, tayo po ay mag-subscribe o tayo ay patuloy na tumutok sa ating Imus Unida Ecumenical Church page. Gayon din po sa ating mga kapatid sa Karumatid na maaari po kayong makibahagi dahil po atin pong ipopost sa ganap na ikapito ng gabi ang Ecclesia Quiz. Ito po ay naglalaman ng mga 3 tanong at ang makakukuha ng 3 tamang sagot na pinakauna ay siyang magkakamit ng gantimpala. At ito po ay magsisimula sa darating na October 1, October 2 at October 3 bago po ang ating pagdiriwang ng October 4. At ang mananalo ay ating pong i-aanunsyo pagkatapos ng ating pong pagsambahay sa hapon sa ganap na ikapito ng gabi. Kaya naman po inaanyayahan natin ang ating mga kapatid kung mayroon po kayong mga sipi o kayo ay nakikinig sa ating kasaysayan ng Imus Unida Ecumenical Church, ng Iglesia Unida Ecumenical at nagbabasa at nananalangin gamit ang inyong mga Biblia, tayo po ay makakasagot sa ating Ecclesia Quiz. Sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating pong panalangin pastoral. Atin pong awitin ang awit ng panalangin, Kabanal-banalan ka. Kabanal-banalan ka, Diyos naming manlilikha, kalingain mo nawa ang mga aba. Kabanal-banalan ka, Diyos naming manunubos, kaligtas ay igawad sa mga aba. Kabanal-banalan ka, Diyos naming mga aliw, pakinggan ang dalangin ng mga aba. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, na tipos ng pag-ibig, banal, makapangyarihan, sa umagang ito ay maging karapat-dapat nawa ang bawat isa sa amin, sa aming pagsamba. Nais namin ialay sa iyo ang taus-pusong pagsamba at pagpapasalamat. Sa umagang ito, sa aming sama-sama sa mga sambahayan na pagsambahay sa iba't ibang dako ng aming mga tahanan at ng aming mga iglesia. Inialay namin sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagpapasalamat sapagkat ito ay nauukol para sa iyo. Sa umagang ito, una ay nais naming hilingin, may gawad mo sa aming lahat ang pagpapatawad sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin mo kami, Panginoon, upang patuloy kaming maging karapat-dapat sa aming pagsamba sa iyo. Kami po ay naninigluhod, taglay sa aming mga puso ang pagpapakumbaba. Maging kaaya-aya nawa ang bawat isa sa amin sa iyong banal na harapan. Sa aming pagsamba, Panginoon, nais namin ialay sa iyo ang aming mga pagpapasalamat. Pagpapasalamat sapagkat ikaw ang patuloy na sumasama. Ikaw ang patuloy na nag-iingat, gumagabay. Patuloy mo kaming pinagpapala sa lahat ng aming mga pangailangan. Sa gitna ng maraming mga pag-aagam-agam, sa gitna ng maraming mga suliranin at mga balakid sa buhay, upang kami ay sama-samang makadako sa iyong banal na templo. Pero patuloy namin, Panginoong, ginagawa ang mga pagsambahay sapagkat una ito ay kalugod-lugod sa iyo, sapagkat ito ay atas mo sa amin, sapagkat ito ang nararapat sa iyong mga anak.
Salamat na marami sa patuloy mong pagbubuklod sa bawat sambahayan. Salamat sa mga pagkakataon na bagaman kami ay mga mahihina sa aming mga lupang katawan, bagaman kami ay nanghihina sa aming mga pananampalataya, pero patuloy mo po kaming sinasamahan, patuloy mo kaming inaakay, patuloy mo kaming itinatayo upang maging kaisa at maging kasama mo sa tuwi-tuwi na. Dakila naming Diyos, patuloy na dinadala namin sa iyo ang bawat sambahayan, ang bawat iglesia. Sila na mayroong mga suliranin sa buhay. Sila na mayroong mga dinadalang mga mabibigat na mga pasanin sa kanilang mga balikat. Sila na maraming mga suliranin dala ng kawalan ng kabuhayan. Nais namin sila, Panginoong, dalhin at idulog sa iyo. Dinggin at tugunin mo, Panginoon, ang kanilang mga dalangin. Palakasin sa kanilang pag-asa. Patuloy na bigyan ng panibagong kalakasan ng kanilang mga pananampalataya, ng kanilang mga lupang katawan, ng kanilang pag-asa. Ama naming Diyos, ang maraming mga tahanan na ngayon ay nanghihina. Ang maraming mga tahanang wasak, dulot ng mga suliranin sa aming lipunan. Ang mga tahanang nagkakaroon ng mga agam-agam sa kanilang mga buhay, aliwin mo sila, Panginoon. Tugunan mo ang kanilang mga dalahin, Panginoon, at matutunan nawa nila na ilapit sa iyo ang kanilang mga pasanin. Sapagkat ikaw ang nangako na kung dadalhin namin sa iyo at idudulog sa iyo, ang lahat ng bagay ay magiging magaan at ikaw ang siyang sasama sa amin. Ang aming mga kapatiran sa loob ng Iglesia Unida Ecumenical, Panginoon, ang mga iglesia na may mga paggawain sa kanilang mga templo, patuloy mo, Panginoong, bigyan ng damdamin ang mga kapatiran na magdalahan ng mga pasanin. At may alay sa iyo, Panginoon, ang pinakamainam na handog ng pagpapasalamat, bunga ng aming mga pagpapagal. Nawa ang maraming mga bagay na aming nais na ialay sa iyo sa pamamagitan ng mga pagtatayo, pag-aayos ng mga templo, ay may alay namin sa iyo na may buong kagalakan, na mayroong kasiyahan. Palakasin mo, Panginoon, ang pananalig ng bawat isa sa amin, ng bawat isang ina, ng bawat isang ama, ng bawat isang mga anak. Ikaw po ang aming pag-asa, at ang lahat ay sa iyo po namin isinasaling. Ang buong Iglesia Unida Ecumenical na ngayong buwan ay nagdiriwang ng kanyang Christian Education Month. Nawa, Panginoon, ay makita ng buong kapatiran ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito, kaya namin isinasagawa upang ipalaala na napakahalaga ng CE sa buhay ng Iglesia. Bagaman kami ay naharap sa pandemyang ito, patuloy nawa na palakasin namin ang aming mga pag-aaral at mga pagbabasa ng iyong mga banal na salita, sapagkat dito lamang kami magiging malakas, dito lamang kami magiging matibay at magtatagumpay sa lahat ng aming mga balak at mga lakad. Pagpalain mo, Panginoon, ang buong Iglesia Unida Ecumenical, ang aming kapong patnugutan sa pangunguna ng aming minamahal na Pangulo, Predicador Raul Justice B. Victorino. Patuloy namin niluluhog na bigyan mo siya ng sapat na lakas, hindi lamang po ng kanyang lupang katawan, higit sa lahat ng lakas ng kanyang pananampalataya,
upang maitaguyod niya na mayroong pagtatagumpay at mayroong kahusayan ang pagpapalakad at pamamahala ng iglesia nito. Ang aming mga manggagawa sa kalaganapan, Panginoon, ay patuloy naming idinudulog at inilalapit sa iyo. Marami kaming mga kamanggagawa na mayroong mga karamdaman sa kanilang mga lupang katawan. Ikaw ang aming dakilang Diyos na manggagamot. Ikaw ang aming dakilang Diyos na higit kanino man ay nakababatid at makapagpapagaling ng aming mga karamdaman. Itulog mo, Panginoon, na kaming lahat ay magkaroon ng hangaring patuloy na mapaglingkuran ka sa abot ng aming mga kakayahan. Sa lahat ng mga pangailangan ng Iglesia Unida Ecumenical, sinasalig namin sa iyo, Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, alam namin ikaw ang patuloy na tumutugon sa lahat ng aming pangailangan. Kaya ikaw po ang patuloy na aasahan at ikaw ang patuloy na paglalagakan namin ng aming pag-asa at ng aming tiwala. Sa iyo ang lahat ng mga gawain at mga programa ng iglesia, ng mga iglesia lokal, ay magtatagumpay sapagkat ikaw ay Diyos na mapagtagumpay. Pagpalain mo ang bawat isang sambahayan na ngayon ay kasama namin sa pagsamba. Naway, bagaman kami ay magkakalayo, bagaman kami ay magkakahiwalay sa aming pagsambahay, maranasan namin na mayroong isang Diyos na nag-uugnay, may isang Diyos na namamagitan at nagbubuklod sa aming lahat. Pagpalain mo kami, Panginoon, ang aming bayan, sa kanyang maraming mga suliranin, nais po namin idulog din sa iyo. Maraming pagkakahati-hati mula sa mga namumuno hanggang sa pinakaabang sektor ng lipunan. Ang dalangin namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng unawa. Ikaw ang siyang patuloy na umakay. Ikaw ang patuloy na magturo sa amin kung saan kami dapat na lumakad na daan. Marami kaming kalituhan, marami kaming mga hindi nauunawaan. Pero sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo at siyang gumagabay sa amin, kami, Panginoon, ay lalakad na mayroong pagtatagumpay. Kami ay lalakad na mayroong tapang. Kami ay lalakad na mayroong karunungan, sapagkat ang karunungan hinihingi namin ay mula sa iyo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng mga sambahayan na dumaranas ng kalungkutan dulot ng pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay dahil sa COVID-19. Ikaw po ang magbigay ng kaaliwan, higit sa lahat ng kapayapaan, sa iyo lamang po nagmumula. Ang aming mga kapatid na nangaulila sa kanilang mga minamahal sa buhay, nais namin silang alalahanin at itaas sa iyo. Lalo-lalo na po ang kamamatay pa lamang na minamahal naming magulang, ang aming kakang Glor. Pagpalain mo ang kanyang buong sambahayan at ang lahat ng nagmamahal sa kanya. Ikaw po nawa ang siyang patuloy na magbigay sa aming lahat ng kaaliwan at ng kapayapaan. Alam namin, Panginoon, sa iyong kapanahonan kaming lahat ay magkikita-kitang muli diyan sa iyo. Inilaang tahanan para sa amin. Masumbuhan mo na kami na tapat, tulad ng aming mga magulang, na sumusunod sa iyong yapak at sa iyong ministeryo. Hinihiling po namin ang lahat ng ito, Panginoon. Ganon din ang aming pakikinig ng iyong banal na mensahe sa umagang ito. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng unawa. Naway ang magmemensahe ay hindi lamang magkapaghatid ng mensahe mula sa kanyang mga labi, kundi ito ay maibahagi niya na mayroong pag-ibig, mayroong kaunawaan, mayroong karunungan, higit sa lahat mayroong kapangyarihan mula sa iyo, sa kanyang puso, para sa aming lahat na makikinig ng iyong mga salita. Ikaw po ang siyang Diyos na aming inaasahan, Diyos ng pag-asa,
at Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa iyo ng marami sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas, magulang at kapatid, ang aming Panginoong Jesus, hinihiling po namin ang lahat ng ito. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang Ama namin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo po kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi layo mo po kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang daig namin, O Diyos ay digin, sa kapayapaan mo'y nasang damdamin. Amen. Manatili po sa pagkakatayo ang mga may kakayahan para sa pagbasa ng Biblia na matatagpuan sa Mateo, Kabanata 21, mga talatang 23 hanggang 32. Ang atin pong text ay mula sa Aklat ni Mateo, chapter 21, verses 23 hanggang 32. Pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan at siya ay tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap, kung sabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sabihin natin mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya ay naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi. "Opo," tugon nito, ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya." Tayo po ay pinagpala sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Ay kapulihan, buwan ka sa ulan-ulan, ngayon
ang kapulungan at sa pagkakataong ito atin po pakinggan ang mensahe sa awit na dadalhin sa atin ng ating koro. Come, seekers of the light, the morning breaks with song. Hope is shining like a candle, now the night is gone. God is raising up His people, waking them to pray. With a vision for the future, He leads His church with grace. Lord, lead us Lord, lead us on. on, let us by your mighty hand. Lead us Lord, lead us on, lead us to the promised land. Give us strength to follow in your way, faith to trust you and obey. Lord, give us grace to live each day. Lord, lead us Lord, lead on. us on. Lord, lead us Lord, lead us on. on. Among all who love the Lord, the time for truth has come. Boldly share the word of God, the words that He has done. God of wonders, speak again and teach to us your song. Give us unity of purpose, Lord, make our spirit strong. Lord, lead us Lord, lead us on. on, let us by your mighty hand. Lead us Lord, lead on. us on, lead us to the promised land. Give us strength to follow in your way, faith to trust you and obey. Lord, give us grace to live each day. Lord, lead us Lord, lead on. us Lord, lead on, us on. and we will give you praise. Lord, lead us on, Lord, lead us on by your own hand. Lord, lead us on. We would be faithful, true and strong. Lord, raise us up and lead us on. Lord, lead us Lead us on, guide us by your mighty hand. Lead us on, lead us to the promised land. Give us strength to follow in your way, faith to trust you and obey. Lord, give us grace to live each day. Lead us on, lead us on, lead us on, Lord, lead on, Lord, lead us on. Atin pong ihanda ang ating mga puso, ang ating pandinig bilang pakikinig sa mensahe ng buhay na dadalhin ng ating Sekretaryo General para sa pagdiriwang ng Linggo ng Edukasyong Kristiyana, Reverend Leonardo Morada. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay katapusan linggo ng Setyembre, buwan na itinalaga ng buong IUE na Christian Education Month at Fellowship of the Discoin na pinapatnubayan ng paksang Stewards of Grace and Faith. Tayo po ay manalangin.
Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig, at ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso ay maging kaaya-aya sa iyong paningin, O Panginoon na aming matibay na bato at aming manunubos. Amen. Ang paksa po sa umagang ito, by the power of God in love, justice, and obedience. Ang paksang ito ay sumasalamin sa mga teksto o leksyonary sa umagang ito ng linggo. At ito po ay aking isinalin sa Tagalog na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa pag-ibig, sa katarungan, at sa pagsunod. Una, the power of God in justice. Ang ebanghelyo po sa umagang ito ay galing sa aklat ni Mateo. Ang ministeryo ng Panginoong Hesus na itinala sa ebanghelyo ni Mateo, ang kanyang mga pagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng mga talinhaga, pagpapagaling sa mga may sakit, pagbuhay sa mga patay, pagpapakain sa 5,000 mga tao, at pagpapalayas ng mga mapagsamantalang negosyante sa loob ng compound ng Jerusalem, ay ang mga gawain na sa paningin ng mga punong saserdote at mga lider ng bayan sa panahong yaon, ay mga gawain na walang pinagmumulan ng kapangyarihan. Para sa kanila, ang mga gawain ni Jesus ay lantarang paglabag sa umiiral na sistemang panlipunan ng imperyo ng Roma. Ito ang nasa likod ng ating aralin. Ito ang konteksto ng kanilang pagtatanong kay Jesus. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Para sa grupong ito ng mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan, ang kanilang mga nasaksihan na katotohanan tungkol sa mga ginawa ni Jesus para sa mga tao ay hinahanapan nila ng katibayan o sertifikasyon ng kapahintulutan mula sa pamahalaan ng imperyo ng Roma at sa mga pinuno ng simbahan o sa Jerusalem. Ang tanong ni Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? Sa pagtatakip nila ng kanilang mapagkunwaring kamangmangan, ang sagot nila kay Jesus, hindi po namin alam. Sabi ni Jesus, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Sa pagpapatuloy ng ating teksto, isang talinhaga tungkol sa 2 anak ang inilahad ni Jesus. At tinanong na Jesus ang mga pinunong saserdote at mga pinuno ng bayan upang subukin ang kanilang alam at palagay o pananaw sa talinhagang ito. Reviewin po natin ang talinhaga mula sa aklat ni Mateo chapter 21 mula sa verse 28 hanggang sa mga sumusunod. Ano ang palagay ninyo rito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, "Anak, lumabas ka at magtrabaho sa ubasan ngayon." "Ayoko po," tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Lumapit din ang ama sa ikalawa at gayon din ang kanyang sinabi, "Opo," tugon ng ikalawa. Ngunit hindi naman naparoon. Sino sa 2 ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po, sagot nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae nauuna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Sapagkat naparito si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae."
Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang talinhaga sa dalawang anak ay lumulutas sa ganitong katanungan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Sino sa dalawa ang napasakop sa kalooban ng ama? Sa tanong na ito, sumagot ang mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan ang nakatatanda po. Tama ang kanilang sagot. May kaalaman sila. At tama ang kanilang palagay tungkol sa dalawang anak. Ngunit sa kabila ng kanilang kaalaman at tamang palagay ay iginawad ni Jesus ang makatarungang kahatulan para sa kanila. Sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang mga publikano at masasamang babae ay nauna pa sa inyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Bakit po ganito ang sinabi ni Jesus? Sa pagpapatuloy ng teksto, ang sabi, sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakita ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit, pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng mga masasamang babae. Sa mga punong saserdote at mga pinuno ng bayan ang sabi ni Jesus, nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ang kapangyarihan ng Diyos sa katarungan ay hindi sinusukat sa pamamagitan ng wastong pananaw o palagay sa mga katotohanang ating namamasdan sa araw-araw ng ating buhay, kundi sa pamamagitan ng ating pagtanggap at pagganap sa kalooban ng Diyos. Sa Mateo 6:33 ay ganito ang sinasabi, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ganito po naman ang aral mula sa matandang kasabihan. Ang sampalataya ay kung hahanapan ng mainam niyang pangangahulugan, hindi sa pagsamba, hindi sa salitaan, kundi sa pagtupad kautosang banal. Sa isang bugtong ay ganito naman ang sinasabi. Sa paano nakikilala ang ibon? Sa pamamagitan ng kanyang huni. Sa paano nakikilala ang punong kahoy? Sa pamamagitan ng kanyang bunga. Sa paano nakikilala ang tao? Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Kaya't sinasabi rin ng karunungan sa gawa mo ay hinatulan mo ang iyong sarili. Ang katarungan o kahatulan ng Panginoong Diyos ay batay sa ating mga ginawa. Ikalawa, the power of God in love. Sa Juan 3:16 ay nabubuod ang kapangyarihan ng Diyos sa pag-ibig sa sanlibutan. Ang hinihinging tugon sa sino mang tao ay sumampalataya. It is in faith that we have eternal life. Sa ating sinasampalatayanan ay ganito ang ating saad. Sumasampalataya kami sa banal na iglesyang laganap, kalipunan ng mga tinubos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na sa kapangyarihan at patnubay ng pag-ibig ng Espiritu Santo ay nagsasama-sama sa pagsamba, pag-aaral, pagsaksi, pagkakapatiran at paglilingkod. Sa Pilipos 2:1-4, ito naman ang sabi ni St. Paul, dahil nagbibigay sa inyo ng kasiglahan ng buhay na nakaungay kay Kristo, naaliw kayo ng kanyang pag-ibig, may pagkakaisa kayo sa Espiritu Santo, mayroon kayong damdamin na tumulong sa iba. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Pag malasakit ninyo ang kapakanan ng iba,
magpakababa kayo tulad ni Kristo. Sa matandang kasabihan, ay ganito naman ang isinasaad. Si amang bathalay pipilit hihirang, pipili ng binhi na mapagbibinhian. Ang magandang kilos at mababang asal, yaon ang magiging binhi upang siyang kunang uliran. Kaya tayong lahat ay maglinis ng konsensya, linisin ng puso, maging tapat sa kanila. Sapagkat iyan ang daan pagbabago ng lahat na, kanlugod-lugod kung tingnan, dikit ay walang kapala. Ang nakakahalin tulad, isang hibla ng sinulid. Kapag pinagsanib-sanib, tumitibay na sinulid. At ganun din ang damdamin kapag pinagsanib-sanib ay nagiging isang muog at gusali ang kawalis. Ikatlo, the power of God in obedience. Mapagpakumbabang pagsunod. Ang huwaran ng ating pagsunod ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Pilipos 2, 6-13 ay sinasabi, si Kristo Jesus, kahit na siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipahahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa ating kapanahunan, ang buong IUA ay saksi sa mapagpakumbang paglilingkod ni Pangulong Justice Raul V. Victorino. Kahandaang magpailalim sa kapasyahan ng buong iglesia sa pamamagitan ng 10 patnubutan. Tingnan po ninyo ito. Noong Mayo 30, sa pagpupulong ng 10 patnubutan at lahat ng mga manggagawa, ay naghain ng resolusyon ang distrito ng Cavite sa pamamagitan ni Predikador Robinson Landitzo na hinihiling na si Pangulo ay ordinahang pastor presbitero. Ang resolusyon ito ay sinalubong ng kagalakan ng lahat ng naroon at buong pagkakaisa itong pinagtibay. Walang tutok. Lumuluha ang ating Pangulo. June 13, sa pagpupulong ng 10 patnugutan, binuo ang lupon sa paghahanda ng ordinasyon. Finally, sa October 10, sa ganap na 8 at kalahati ng umaga, ay gaganapin ang kanyang ordinasyon. At sa darating na linggo, sa October 4, by the power of God in love, justice, and obedience, binabati ko po kayo sa inyong pagdiriwang at pagpapasalamat sa 7 taon ng pagkakaroon ng tiyak at permanenteng templo at sa loob ng 20 taon ng pagkakatipon bilang kalipunan ng mga tinubos ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa biyaya ng Panginoon. Sama-sama tayong lumalago sa biyaya, gumagawang pananampalataya. Mabuhay ang mga katiwala ng biyaya at pananampalataya. Pagpalain ang Imos Unida Ecumenical Church. Nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang katarungan, sa kanyang pag-ibig, at sa mapagpakumbabang pagsunod at paglilingkod. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bilang tugon, ating awitin ang Glory to God. Glory to God, glory to God, glory in the highest. Glory to God, glory to God, glory in the highest. To God be glory forever. To God be glory forever. Hallelujah.
Glory to our Savior. Glory to God, glory to God, glory to our Savior. To Christ we follow together. To Christ we follow together. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Glory to God, glory to God, glory Holy Spirit. Glory to God, glory to God, glory Holy Spirit. True life unites in the Spirit. True life unites in the Spirit. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Para po sa ating pong pagkakaloob, muli po ating ipagkaloob ng buong buo sa ating Diyos ang ating mga ikapu, ating ipagkaloob sa ating Diyos ang ating mga pasasalamat, at gayon din ibalik natin sa ating Diyos at gampanin ang ating mga pangako sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Para po sa ating pong pagkakaloob, Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. para po sa ating pong paghahandog, ating pong awitin ang aming kaloob habang nililikom ang mga handog. Ang aming kaloob sa'yo'y ihandog. Ano mang aming maimbang ay biyaya ng Diyos. Katiwalang kami ng biyayang ibig. Ang unang bunga at tanim ay sadyang katiling. Amen. Inaanyayahan po nating tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating pong pagtatalaga ng mga handog at awitin natin ang amatanggap yaring handog. Makakaupo na po ang kapulungan at para po sa ating pong himno ng pagtatalaga, ating pong awitin ng buong puso ang sa kanyang pangako'y naninindigan, himno bilang 68.
Inaanyayahan po nating tumayo ang mga may kakayahan para po sa ating panalangin ng pagtatalaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat dahil ikaw ang aming natibay na sandigan tuwing dumaraan kami sa madilim na pagsubok ng buhay. Dahil sa iyong pag-iingat, nagpapatuloy pa rin kami sa aming buhay. Lalo na't hawak mo ang aming mga kamay. Dalangin namin na mas mapalapit sa iyo at higit na maging matibay ang aming pananampalataya, anuman ang aming haharapin sa buhay. Ito po ang aking samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama'y papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong kilala, at ng tanan sa langitan. Amen. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, patuloy nating tamasahin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos, ang pagsama at pagliligtas ni Kristo Jesus, ang pakikipisan, kaaliwan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Patuloy tayo sa ating paninindigan sa pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ating ipangaral ang mensahe ng Diyos at gampanin ang ating mga tungkulin sa pamamahayag ng edukasyong Kristiyana sa ngalan ng iisang Diyos na manlilikha, manunubos at mga aliw. Amen. Ngayon bukas at sa hinaharap, pag-asa ay tanging sa Diyos lamang ibinigay, at nagpatuloy sa paglilingkod. Hinirang maging saksi ng Diyos. Muling nagsimula, nagkaisang ganap. Patuloy tayong pumayo, bigpit ang diwa ng edukasyong Kristiyana, ngayon at magpakailanman. Amen.